So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, tama talaga tayo ng ating analysis nung nakaraang araw. Kasi ito yung balita, di ba? Ang sabi ni Trillanes, Marcos Pink can join forces to form anti-Duterte unity ticket. So sabi ko, posible naman talagang mangyari yung joint forces ng kakamping at mga loyalista kung yung pag-uusapan natin is yung current issue. Yung ngayon, yung issue ngayon, yung West Philippine Sea, yung drug war, yung iba pang national issues. Kung yung pag-focusan natin is yung ngayon, posible talagang mag-unite yung mga dilawan, yung legit na opposition, at yung solid loyalists, at yung mga pro-administration. Posible kung yung ngayon ang ating pagbabasihan. Pero kung uungkatin yung past, mukhang malabo. Doon tayo magkakaroon ng separation. Di ba naging analysis na natin yan nung nakaraang araw? Tapos ngayon guys, eto na nga, nagsalita itong si Senator Risa Hontiveros. With due all respect, ma'am, kung si Trillanes lang din ang nagiging open sa mga ganitong klase ng unity, then yung respect ng mamamayang Pilipino, ng mga solid loyalist, respeto namin ay ibibigay lang namin sa taong gusto din ng respeto. Kasi ang ginawa na naman ngayon guys ni Senator Risa Hontiveros, tinira niya na naman po itong si Apulacay. Which is yan po yung pinaka nakaka-triggered sa lahat. Alam namin, Senator Risa Hontiveros, magaling ka. Magaling ka, oo. Alam namin yan, nakikita namin yan sa mga Senate hearing mo. And sabi ko naman sa inyo guys, give the credits when the credits is due. Kung tama, purihin natin. Kasi hindi naman tayo yung tipo ng tao na napaka-diehard na loyalist, di ba? Ako, pro-admin lang ako. Pag tama, purihin natin. Kagaya ng kay Alice Go, yung approach mo, kay Kibulo, yung approach mo, tama yan. Pati yung pakikibaka mo din. At pagsuporta, dito nga po guys, sa drug war campaign, kay PBBM, na kinukundinan niya yung AJK ni former President Duterte. Suporta kami dyan. Pero yung the way na titirahin mo yung patay na, tapos ipapalaganap mo ulit na ang dami daw mga human rights violation na hindi pa nare-resolba sa panahon ni Apulacay at mga nakauna-yaman, mga ill-gotten wealth. Diyan talaga tayo magkakatalo. Anyway, ayoko nang ungkatin yan kasi madami din akong mga viewers nakakamping. Pero sana naman, ako mawalan man ako ng subscriber ng mga kakamping or mag-stay kayo sa akin, basta ako open lang ako. Kung si Trillanes lang yung gusto ng unitement, then yung respeto namin na kay Trillanes kasi siya, open siya. Diba? Pag-usapan na lang sana natin yung current issue kasi we cannot live by the past. Hindi tayo pwedeng ma-stuck up doon. And kung yung pinaglalaban nyo about sa Swiss account na yan, binasura na po ng Supreme Court yung inilatag ng PCG. Wala na po yun guys, PCGG. Wala na po yun. Anyway, ito nga po guys yung naging sagot ni Risa Hontiveros ukol nga po guys sa pakikipag-usap ni former Senator Antonio Trillanes dito nga sa mga solid kakamping at dito sa mga loyalista para mag-form ng unitement para hindi makabalik in power itong si former President Rodrigo Roa Duterte at yung kanyang dalawang itlog, diba, na si Baste at si Pulong. Although alam ko naman na united tayo sa mga bagay na yan, pero kung yung the way na sasabihin ni Risa Hontiveros na hindi namin kailangan ng mga pro-administration, then hindi ka din namin kailangan, probably. Kung ganyan lang din naman yung ipapamukha mo sa amin, mas lalong hindi ka namin kailangan. Mas kailangan pa namin si Trillanes na magaling sa issue ng West Philippine Sea, magaling din sa issue ng pakikipaglaban sa
AJK, magaling sa lahat ng bagay. Kung hindi mo kami kailangan, then hindi din namin ikaw kailangan. Ganun lang din naman kasimple. Kung hindi kami welcome sa'yo, hindi ka din welcome sa amin. Ganun lang naman kami ka-basic kausap eh. Kasi sabi nga ni PBBM Unity, mag-unite tayo. Wala namang problema kung makipag-unite kayo sa amin. Ang problema kasi dito, kung ipapamukha mo na hindi kami katanggap-tanggap, then hindi ka din namin tatanggapin. Kung ano yung approach mo sa amin, yun din yung magiging approach namin sa'yo. Ganun lang kasimple. Tingnan mo itong si Trillanes, nakikipag collateral talk sa mga BBM vlogger, mga pro-administration, then welcome namin. Kasi maganda naman yung approach niya. Or in fact, yung ibang mga pro-administration vlogger, sila na yung kumukonta kay Trillanes kasi napaka-willingly naman ni former Senator Antonio Trillanes sa pag-unite ng dalawa. Kaso kung ayaw mo, then ayaw din namin. Pero kung yan lang yung pananaw mo, hindi namin idadama yung ibang mga kakampings na same lang din yung pananaw kay former Senator Antonio Trillanes. Ganun lang kasimple. Ayoko na mag-away-away tayo kasi gusto ko na nga na magkaroon tayo ng unitement for the better future, for the stronger Philippines. Kaso kung ayaw mo din naman sa amin, wala namang problema. Ayaw din namin sa'yo. Ganun lang yun kasimple. Huwag naman sana tayong magbastusan. Kasi, you know what guys, itong si Chel Jokno, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, iisa lang din naman yung mga layunin yan eh. Ayaw nila kay Apulakay. Ayaw din nila kay PBBM. So kung ayaw nila kay PBBM, then ayaw din namin sa inyo. Ganun lang kasimple. Kung sino lang yung open na pag-usapan yung mga current issue, di doon lang din kami. Ganun lang naman kasimple. Wala naman problema kung itatakwil mo kami kasi hindi naman kami nabubuhay para sa inyo. Kasi nabubuhay kami para sa prinsipyo sa bayan. 'Di ba? Anyway, ito yung sabi ni Risa Hontiveros. Sa politika, malabo raw mangyari ang mungkahi ni dating Senador Antonio Trillanes ng pagsasanib puwersa ng mga taga-oposisyon at Administrasyong Marcos. Ay kay Senador Risa Hontiveros, mas gusto nilang bumuo ng solid opposition kasama mga anti-Duterte at hindi rin pro-Marcos. Nasa frontline na balitang yan si Mean Enriquez. Hindi pabor si Senator Risa Hontiveros sa mungkahi ng kaalyado niya sa oposisyon na si dating Senator Antonio Trillanes na dapat magsanib puwersa ang oposisyon at Administrasyong Marcos para talunin ang napipintong pagtakbo ng tatlong Duterte sa Senado. Ayon sa Senadora, bagamat may issue sa mga Duterte, hindi rin daw pwedeng kalimutan ng oposisyon ang kasalanan ng mga Marcos. Bagamat mahalaga mapigilan yung pagbalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte. At the same time, may mga unresolved issues sa ating kasaysayan ng mga human rights violations at plunder, panahon ng martial law dictatorship. Dahil hindi tatakbo sa 2025 elections, abala ngayon si Hontiveros na tulungan ng Liberal Party sa pagbuo ng senatorial lineup para sa halalan. Sa ngayon, sina dating Senador Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Attorney Chel Jokno pa lang ang kakandidato. Target daw nilang makabuo ng 12, kaya umaasa silang sasama sa slate si dating Senador Laila de Lima kahit nagsabi na itong wala pa siyang planong muling tumakbo. Aminado naman si Hontiveros na kailangang magparami ng oposisyon, pero kung hindi sa administrasyon, kanino pa ba sila pwedeng makipag-alyansa para makabuo ng solid opposition? Actually, malawak-lawak pa yung opposition and oppositional groups na hindi pasok sa administrasyon at hindi rin aliado sa mga Duterte. Pag inanunsyo namin publicly yung aming mga kandidato para sa Senado next year, magsasama-sama na kaming lahat. So, tignan po natin. It's part of the work in progress. Anyway, tama nga naman na mababaw na dahilan yung mag-unite tayo dahil ayaw natin sa mga Duterte.
Pero sa akin, much better na mag-unite tayo dahil may prinsipyo tayo na pinanghahawakan para sa ating bayan. Nag-unite tayo dahil merong maling pamamalakad. Yun ata yung pinaka-mas right term. Kaya nga lang, ginamit ni alam ko naman yung punto ni Trillanes. Alam natin nga na, syempre, di ba yung mga Duterte, pro-China, grabe din yung laganap sa AJK. Alam ko na nakasama na yon sa mga mithiin ni Trillanes. Ang problema, medyo parang natagilid yung paggamit niya ng word. Pero yung punto kasi dito, mas maganda na mag-unite tayo kung ang pag-uusapan dito ay para sa bayan. Nag-unite tayo dahil may maling pamamalakad. Nag-unite tayo dahil gusto natin ipaglaban ang bansang Pilipinas. Anyway, kung ayaw ni Senator Risa Hontiveros, edi ayaw din namin sa'yo, pero susuportahan namin yung mga tamang pamamalakad na ginagawa mo. Yan guys yung masasabi ko ha. Ayaw ko kay Senator Risa, well, noon pa man ayaw ko naman din kay Senator Risa Hontiveros, na nagustuhan ko lang siya dahil nga sa kanyang matapang na pakikibaka. Ukol nga po dito guys, sa kampo nila former President Duterte at pagsupalpal niya kay Sara Duterte. Kasi hindi naman ako yung tipo ng vlogger na diehard. Pag tama, purihin. Diba? Ipagmalaki natin yan kasi tama yung approach. Pag mali, then katulad nito, kumukundi na tayo. Diba, same din sa government ni PBBM. Pag may tama, purihin. Pag may mali, kinukundi na din naman natin kasi hindi naman tayo totally diehard. Pero yung sasabihin mo na ang daming unresolved na human rights violation ni former President Edralyn Marcos, parang nakakababoy. Kasi if we will look back into the past, baka magkaroon tayo ng misunderstanding between me and my subscriber ng mga kakamping. Pero ulitin ko, hindi naman umiikot yung mundo ko sa inyo. Umiikot yung mundo ko para sa prinsipyo, para sa bayan, para sa mamamayang Pilipino. So, di porket may comment kayo na hindi maganda sa akin, doon na lang ako mag-stock up. No, hindi ako ganon. Pag tama, pinupursyo ko. Pag mali, kinukundin ako kasi ganun ako. Hindi nyo ako pwedeng diktahan kasi I have my own principle. May sarili akong utak, may sarili akong isip, and kaya kong mag-isip critically na mga malalalim na bagay nang walang konsulta sa mga kakamping or sa mga loyalist. Kasi in my rules, this is my account Diba? My account, my rules. Kung ano yung mga komento ninyo, ang iba pinapakinggan ko pag tama sa tingin ko. Pero pag mali, katulad nga nito, 'di ba, na tirada sa taong patay na, medyo doon tayo hindi magkakaintindihan. Pero ayokong ungkatin natin yung past. We need to focus in the future. Yun sana, focus tayo sa future. Mas maganda yun. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.